Kapanalig, welcome sa programang Usapang Kikiki, Kalusugan, Kagalingan at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede nyo pong hanapin si Doc. Type nyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon pong muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. And for our promo package, take advantage po, maagang pamasko ho sa inyong sarili. Meron ho tayong promo package na detox plus blood cleansing. Meron hong may vector scan at meron hong walang vector scan. But if I were you, doon ho kayo sa may vector scan. Marami ho siyang mga sakit na i-reveal sa inyo na wala pa ho kayong simptomas. So mape-prevent nyo ho siya ahead because early catch po yung mga sakit. And also, yung atin pong IV laser, nakapromo ho ng halos 50% and until supply last, kaya daig ho ng maagap ang masipag. And pwede na ho kayong mag-prepaid right now kung wala pa ho kayong time na gawin yung promo package natin para hindi na ho kayo mapagsarahan. And pag nag-avail ho kayo, free na rin ang consultation fee ninyo. And so yung mga 13 months pay and bonus po ninyo, ipagtabi niyo ho yung pang promo package ninyo. Wag na ho kayo mag-isip ng luho po sa sarili ninyo para ho lahat tayo ay maganda ang salubong sa 2024. Bigyan ho natin ng regalo ang ating health. Starting tomorrow, so every Saturday and Sunday po, meron tayong free testing ng urine and blood sugar. Kasama ho ang inyong blood pressure, oxygen saturation, and heart rate. Yung mga may findings po, obligado hong magpa-check up. And regarding sa consultation fee, naka-less din po tayo ng 40% discount. Grab nyo ho yung opportunity kasi minsan lang ho kami mag-promo ng ganito. So, kasama ho yan sa maagang pamasko namin sa inyo. Starting tomorrow, free urine and blood sugar testing with blood pressure, oxygen saturation, and heart rate. Every Saturday and Sunday simula ho bukas. So, okay. Paki-like, share, and subscribe po. I-type nyo lamang ang Dr. Irene Lim both sa YouTube and Facebook. Yung mga na-miss out nyo hong episode, pwede nyo hong i-search dyan. Nandiyan dyan po lahat. And ang atin hong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa lungs. Of course, ang lungs po is another vital organ ng respiratory system which is responsible for the exchange of oxygen and carbon dioxide. Di ba? We inhale oxygen and we exhale carbon dioxide, which is baliktad ho sa mga plants. Sila ho, they inhale carbon dioxide and exhale oxygen. Kaya ho, palitan ho tayo. Kaya ho sa mga probinsya at yung may mga puno, nai-improve ho ang oxygenation kasi ho, yung ine-exhale ng plants, oxygen. So, mas marami ho tayong nahihingang oxygen sa provinces na maraming punong kahoy kesa ho dito sa city na salat na ho sa mga plants. And of course, lahat po tayo ay merong dalawang lungs located in the chest cavity and provided by the rib cage. So, natatakpan ho yan ng rib cage for protection. Of course, pag nag-auscultate ho tayo ng lungs, ang lungs ho baga, wala ho sa harapan, nasa likuran natin. Simula ho dito sa may shoulder natin hanggang dito ho umabot sa may balakang, bago mag-abot sa balakang. So yan ho, divided into upper, middle, and lower lungs. So ganoon po. And of course, primary function ng baga is to facilitate, yan nga ho, exchange ng oxygen from inhaled air
with carbon dioxide from the bloodstream. At itong process na ito provides oxygen to the body cells and tinatanggal niya ho ang carbon dioxide, which is a waste product. Now, ang lungs are spongy siya and elastic with millions of tiny sacs which we call alveoli, and where gas exchange takes place. Now, itong air sacs na to or alveoli, which is the pinaka dulong part na ho ito ng ating lungs, sa taong may emphysema, hindi na ho ito elastic, nawala na ho yung elasticity, kaya hindi na ho siya masyadong nai-stretch. So kaya ho ang respiration ng may emphysema very shallow and takipnik, mabilis, tapos very shallow. Hindi na ho yan nakaka-inhale ng malalim. And sa kaso naman din ho ng may pneumonia, the reason why hindi ho masyadong nagbibigay ang doktor ng oral antibiotic lamang when it comes to pneumonia because hindi ho na-penetrate masyado itong alveoli or tiny sacs na pinakadulo ho ng ating lungs. So para hong sanga ng puno yan, paliit ng paliit pagdating sa dulo. So doon sa main branch niya malaki, magdi-divide sa dalawa, tapos magdi-divide uli hanggang sa paliit ng paliit hanggang ho sa dulo, air sac ho na maliliit. Millions of air sacs sa dulo. Napakapangit to ng penetration ng oral. Kasi pag inom nyo pa lang ho, sa GI tract pa lang ho, masisira na ng digestive enzymes natin yung 40% ng antibiotic. So kung meron kayong 500 milligrams na oral antibiotic, nasira na ho yung 200 milligrams. So 300 milligrams na lang, which is already underdose. Tapos hindi pa ho maganda ang penetration sa lungs, hindi ho nasisimot ang pneumonia. Kaya ho ang nangyayari sa mga ino-oral na 10 days lang, lalo na oral na nga, ang ikli pa ho. Hindi na ho uubra yan ngayon. Nung nangyari ho ang pandemic, after ng pandemic, napakarami na hong mutation ng nangyari ng virus and bacteria. Meron nga hong ika-21 day na i-auscultate mo, meron pa hong tira. Pag may tira ho kasi yan, na crackles kang narinig, uulit ho yan pag di mo nasimot. Kung natira ang 10%, dadami ho uli yan and recurrence of pneumonia. After ilang weeks, may pneumonia uli ang pasyente. Lalo na ho yung nag-oral lang. Tapos 10 days lang or 7 days. Wala ho. Uulit ho yun, sandaling-sandali lang. Nawala lang ho ang symptoms pero yung crackles niyan sa likod kung pakikinggan nyo, naandyan pa ho. Kaya lang, may mga doktor din hong hindi nag-o-auscultate masyado. Ang chest x-ray po, hindi ho yan dapat iasa sa x-ray. Kasi ho, marami ho ang nagfo-false negative. Negative ang result pero i-auscultate mo ang pasyente ang lakas ng crackles. So, kung hindi ho nagtali ang chest x-ray ninyo which is negative and ang physical examination inyo ay may pneumonia kayo, alin ang dapat yung sundin? Syempre ho yung actual auscultation yun yung plaka lang yun. So pag namali ho ang interpretation at kung bago-bago lang ang nagbabasa, hindi pa ho ganun ka-competent, ayun ho, marami na hong pinatay si chest x-ray dahil ho puro false negative while the reality is may pneumonia ang pasyente. Always remember, pag narinig niyo yung word na pneumonia, deadly ho yan, very deadly. Huwag niyo hong paglaruan ang pneumonia at very tricky ho siya. Malakas kayo ngayon, bukas sisinghap-singhap kayo ng paghinga. Ganyan na ho ang pneumonia ngayon. Mas marami ho ang walking pneumonia. Almost no symptoms at all. And very common ho saan? Sa elderly at sa diabetic patient. Very tricky ho. No? Hindi na ho katulad ng pneumonia dati na dahan-dahan ho, manghihina ang pasyente. Hindi po. Yung ganito po, walang symptoms. Walang ubo, walang sipon, walang lagnat. Pero ho, may alagang crackles sa likod. Pag may crackles ho ang likod ninyo, may pneumonia ho kayo. Dami ho namin na huhuli sa clinic, kadalasan ho elderly. Minsan ho kahit nga hindi elderly Yan ho ang common na napansin namin after ng 2 years nating pandemic. Na ewan ko ho kung hindi yan napapansin ng ibang doktor. Kaya kailangan ho lahat ng doktor nag-o-auscultate. And common lung diseases, of course, nangunguna ho ang lung cancer. Marami din ho sa pasyente ang may ubong hindi ho naaalis na kahit na nag-antibiotic na, kung ano na ho ang ininom, hindi
hindi pa rin ho naaalis. At magsuspecha ho kayo ng lung cancer, lalo na ho kung smoker kayo, which is major risk kasi ho yan ng pagkakaroon ng lung cancer, at pag may hemoptysis ho kayo, blood in the sputum. Yan ho ang common characteristic ng may lung cancer. Nagka-cough out ng may fresh blood, plus ubong hindi naaalis kahit ho ginamot na, at kadalasan ho, ubong walang humpay. Ganon, no? Pag nasimulan ho ang ubo, napakahirap hong maalis. At kadalasan ho ang ubo sa gabi. But pag tinanggal niyo ho lahat yan, babalik din ho siya. Why? It is because hindi ho na-address yung pinaka-root cause ng asthma. And ang pinaka-root cause ho ng asthma is what? Eggs of parasite na naligaw ho sa lungs, eggs ng Ascaris po. So, ang mother parasite nasa digestive system, yung eggs ho na trap sa lungs. And ang Ascaris ho kasi, ang life cycle ho niyan, kahit aralin ninyo, may life cycle ho siyang dadaan siya sa lungs. Ngayon ho, kung mahina ang baga mo, isa sa pinakamahina mong organ sa katawan, natatrap ho sila doon. Hindi na sila nakakaalis doon. And yung eggs ho yun na nakapasok sa airway natin, mai-irritate niya ho yung ating alveoli, yung ating lungs, which will cause narrowing. Sisikip ho. So, hindi ho magna-narrow ang baga natin, hindi ho sisikip kung walang eggs ng parasite. Ay akaso ho, ang kinokorek natin, yung pagnanarrow lang ho, yung pagkoconstrict, ibinubuka lang natin. Pero bakit nga sisikip? Bakit nga ho magnanarrow? Yun ho ang hindi ginamot. So, kailangan ho patayin yung mother parasite sa stomach and yung eggs ng parasite sa lungs. So, in that sense po, ang atin hong detoxification will kill the mother parasite and our blood cleansing. Kasi swero po yan, makakarating ho sa baga. Yung ating treatment, mapapatay ho yung mga eggs ng parasite. Marami na ho kaming napagaling na may asthma. To the point ho na ang may mga hikang ito, bit-bit ho ang nebulizer kahit saan magpunta. Kasi ho, kung saan abutin, magne-nebulize doon, right there and there. Pero sa awa ng Diyos ho ngayon, pero ho, sumunod sa protocol namin. Pag hindi ho kasi kayo susunod, syempre hindi naman kayo gagaling. Basta ho pumunta kayo sa amin, gagaling kayo. Basta sundin niyo ho ang protocol namin. And sa kaso naman ho ng pneumonia, ayan, sabi ko nga sa inyo, infection ho ito sa lungs, air sacs, sa alveoli ho. Often caused by bacteria, virus, or fungi. So, very rampant po ngayon. And ang rampant po ngayon, walang symptoms. Asymptomatic or what we call walking pneumonia. Diyan po kayo mag-iingat dahil napaka-tricky. No? Traitor ho. Para na rin ho siyang high blood and stroke, heart attack and stroke. Kala mo okay ka. Wala kang ubo, wala kang lagnat, may konting plema ka lang, but kala mo common na paubo-ubo lang. Minsan nga ho, wala talagang ubo. But when you auscultate the lungs, ang dami hong crackles sa likod. And na-notice ho namin ito simula ho ng after ng pandemic. Lahat ho tayo dumaan sa 2 taon pandemic, wala hong active symptoms but may alaga hong crackles o infection sa lungs. Kaya ho syempre, pag wala hong symptoms, hindi nagpapagamot ang pasyente. Mabuti ho kung naligaw sa amin at nagpa-check up, minsan ho iba naman ang complaint, accidental finding ho may crackles ang lungs. So, ayun ho, na-treat early nang hindi pa ho bumabagsak ang oxygen. While yung mga ibang tao ho na hindi naman napunta sa amin at hindi naman namin listener, nakakaawa po kasi minsan ho yung mapunta sa ospital, it's too late. Kasi ho, mapupunta lang yan sa ospital pag bagsak na ho ang oxygen. At pag bumagsak na ho ang oxygen, ibig sabihin ho, nakatawid na ho ng heart ang mikrobyo. From the lungs to the heart, sinira na ho yung heart muscle, yung valves ng puso, kaya ho, it's too late. Pag nasira na ho ang puso, hindi nyo na ho yan maibabalik. Paano nyo pa ho ibabalik yung heart muscle? Kumbaga sa damit ho, natastas na lahat ng tahi. So tanggal-tanggal na po yung heart muscle, pati ho valves ng puso. Wala na hong kagalingan ang pasyente. Araw lang ho ang bibilangin dyan o oras lang. Once nag-below 92 ho, ang oxygen yan, mabilis na ho yan, oras lang. Babagsak ho yan ng 80, 70, 60, 40 hanggang wala na ho
O, pati BP ho, bagsak na. And may mga nahuhuli din ho kaming pasyente. Wala rin hong symptoms, pero bumababa na ho ang BP. Pagka ho bumababa ang BP ng may pneumonia, papunta hong sepsis ang pasyente. Which is very tridor din po yan. Pag umabot ka sa sepsis, araw lang. 3 days patay ang pasyente. Kaya I am inviting all of you na magpa-check up ho kayo para maagapan ho natin kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Panawagan ho ito sa lahat. And mahalin niyo ho ang inyong sarili habang kaya pa kayong gamutin. Always remember that pneumonia is number 1 killer in elderly and also in diabetic patients. So, iyan ho ang matagal at mahirap-hirap gamutin. Lalo na ho kung matagal na. And lately lang namin nalaman. Mas nagproproduce na ho kasi ng fibrosis sa lungs. And again, TB, tuberculosis, bacterial infection that primarily affects the lungs. At ang danger naman din ho dito sa TB is marami na ho kasing resistant strain, medically resistant strain ng TB. Resulta din po ito ng uminom ng gamot na pinutol-putol ang pag-inom. Pag naputol ho ang pag-inom nyo ng 2 weeks or more, kailangan ho ulitin nyo uli sa simula. Sa marami hong taong gumagawa niyan, meron hong hindi na ho talab ang quadruple therapy. So, iilan lang ho, halos 4 lang ang conventional treatment sa pulmonary TB, which is rifampicin, ethambutol, pyrazinamide, INH. Pag hindi na ho kayo tinlalaban yan, mapupunta na ho kayo sa mga injectable. Kasi ho, hindi na talab eh. Kaya simpleng TB, pwede rin hong ikamatay ng tao kung ang nakuha nyo hong strain is medically resistant. Kaya ho, naghihigpit na ngayon sa ating medical field, hindi ho pwedeng bumili ng antibiotic nang wala ho kayong reseta, kasama ho itong anti-TB. Ang problema naman din ho, minsan sa center, merong mga binibigay na anti-TB. Ang problema ho, yung mga indigent, minsan ho nauubusan ng stock sa health center. Ayun ho, nahihinto yung inom nila pag wala hong supply ang center. Dapat ho, during that time na walang maibigay ang center, magpaluwal naman ho kayo. Total ho, para sa sarili nyo naman yan. Para lang ho, hindi maihinto yung pag-inom ninyo. Sino ho ba ang lugi pag hindi kayo nabigyan, kaya hindi kayo nakainom? Di yung sarili nyo ho, di ba ang pinakalis na inom yan 6 months, tas nahinto dahil katuwiran, nawalan ng supply ang center. Sino nga ho ba ang lugi pagka ho, hindi kayo nabigyan? Di ho ba sarili ninyo? Not more than 2 weeks ang paghinto niyan kasi uulitin nyo uli from the very start. Start kayo sa day 1 uli. Sa kakaulit-ulit ho ng ganyang pangyayari sa maraming pasyente, yan ho ang nauuwi sa resistant strain. Kasi ho, kilala na ng mikrobyo yung gamot na quadruple therapy. So, pag nahinto, pagbalik ng gamot, medyo immune na ho. Kahit paano, may resistance na pong nangyayari doon sa mikrobyo at doon ho sa gamot. Kaya nababawasan ho yung efficacy ng gamot. So, ang pag-inom ho ng gamot for PTB, ano ho yan, kasama niya ng promise na iinumin nyo ang gamot. Kung hindi nyo rin lang ho maipapangako na tatapusin niya ang 6 month or hanggang mag-negative ang x-ray ninyo, wag na po kayong uminom ng gamot. Kasi magdadagdag pa ho kayo ng resistant strain or medically resistant strain na TB sa ibang tao. Kasi ho, kung naging resistant yan sa katawan nyo, pag hinawaan nyo yung kapatid ninyo, asawa ninyo, ang maihahawa nyo ho sa kanila, yung resistant strain na rin. Hindi na rin ho sila tatalaban ng quadruple therapy kasi kayo ang may kasalanan dahil inudlot-idlot ninyo yung pag-inom. Ayan, can be a sign of infection, bronchitis, and lung cancer. Pag may blood ho sa pagka-cough out, pwedeng PTB, pwedeng lung cancer. Pag ordinary phlegm, pwede hong pneumonia or asthma. Shortness of breath, syempre ho, may dyspnea, hirap huminga, during activity or even at rest. Hallmark ho yan ng hika, COPD, and pulmonary fibrosis. Syempre ho, pag may wheezes or halak, ayan ho ay karakteristik ng may asthma. Chest pain,
pag may tubig ho sa lungs, tsaka pulmonary embolism or lung cancer. Ang pulmonary embolism ho, ang klase ho ng pain niya, sharp pain. So matalim ho ang sakit, hindi ho katulad ng sakit sa puso. So ang ano naman ho dito, ang prone dito yung may mga varicosities. And fatigue, of course, kasi ho reduce yung pasok ng oxygen. Kaya ho, the patient feels fatigue and weak. Ang may pneumonia ho, nauuwi sa ganito, nagko-collapse ho ang lungs. And pwede rin hong acute exacerbation ng mga ibang chronic diseases. Pag coughing out of blood, serious lung disease including lung cancer, TB, and pwede rin hong pulmonary embolism. No? So, Ivy? Sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa Usapang Kikiki. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. ng 3654. Ask ko po kung talagang matagal po ba recovery pag may pumutok na ugat at may dugo sa utak. Na-stroke po ako mag 2 years na. Anong mangyayari sa dugo pag di na-operahan? Mahina pa rin left part ng katawan ko, Doc. Okay. So, medyo may kaguluhan ho yung text ninyo, no? Kasi kung may pumutok na ugat ho, surgical emergency ho yan. Hindi ho kayo aabutin ng 2 taon. O operahan ho kayo agad. Kahit ho gaano kaliit yung clot, blood clot, kailangan pa rin hong tanggalin yun. And kung sobrang liit lang ho, pwede pang matunaw. Pero kung malaki ho, talagang biniburr hole po yan. Baka naman ho ang nangyari sa inyo ischemic stroke. Yun ho ang may weakness. Yun ho ang may paralysis na nangyayari. Ibig sabihin, may bumara, kaya kayo na-stroke. Pero yung hemorrhagic stroke, hindi ho yan bara. May pumutok na ugat. Yun ho, inooperahan. Pero kung sa tono ng text nyo ho ay 2 taon na hindi pa matanggal, hindi ho pwede ang ganun sa hemorrhagic stroke. Ischemic stroke ho ang pwedeng tumagal ng 2 taon. That causes weakness. So, lang tayong oras. Mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. And kailangan lamang ho nakalista kayo ahead, no? So, I mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ho ma-auscultate naman ng likod ninyo, maagapan ho kung kayo ay may asymptomatic or walking pneumonia. Sabayan nyo na ho ng pagpapavector scan, detoxification and blood cleansing program, kasi yan ho ang 2 protocol na mag-a-address ho sa lahat ng halos root cause ng mga sakit. And right now ho, i-grab nyo yung opportunity, may promo package ho tayo, malaki ho ang madi-discount ninyo. Sa detox, saka sa blood cleansing, meron hong may kasamang vector scan, meron hong wala. But if I were you, choose the one with vector scan. Marami ho kayong sakit na ma-find out na kahit ho wala pa kayong simptomas. And yung atin hong IV laser, latest from Russia ho, no? So, tricolor po siya. And also, almost 50% discount po ang ating IV laser. Pwede na ho kayo mag-prepaid right now para ho hindi na kayo mapagsarahan ng promo kung wala pa ho kayong time. Pwede naman ho ninyong gawin yan pag may time na ho kayo. And pag nag-avail ho kayo nito, libre na ho ang consultation fee, alin man ho sa promo. And this is transferable. So pwede nyo hong ipangregalo sa kamag-anak ninyo, magulang, anak, apo. Yung mga bonuses nyo ho and 13 months pay, wag hong ubusin. Magtira ho kayo ng promise para ho sa promo package natin, no? So, starting tomorrow, so every Saturday and Sunday po, meron tayong
free testing ng urine and blood sugar. Kasama ho ang inyong blood pressure, oxygen saturation, and heart rate. Yung mga may findings po, obligado hong magpa-check up. And regarding sa consultation fee, naka-less din po tayo ng 40% discount. Grab nyo ho yung opportunity kasi minsan lang ho kami mag-promo ng ganito. So, kasama ho yan sa maagang pamasko namin sa inyo. Starting tomorrow, free urine and blood sugar testing with blood pressure, oxygen saturation, and heart rate. Every Saturday and Sunday simula ho bukas. So, okay? Paki-like, share, and subscribe po. Type nyo lang mga Dr. Irene Lim both sa YouTube and sa Facebook. Ivy? Please like us on Facebook. Ang account po natin, Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sa may inyong katotohanan. Salamat po.